Ito mga boss, tapos na po ang weigh-in ni Turman at Fundura. Pareha silang pasok sa limit ng 155 pounds super welterweight. Kahit matagal na bakante si Turman, dito mo makita na disiplinadong boksingero. Parang naka-cheat code ditong si Fundura mga boss dahil 153 pounds lang ang timbang niya pero napakalaki. Kaya advantage talaga ni Fundura yung kanyang tangkad. Sigurado ang diskartehan na naman ni Fundura dyan, bibitaw ng mga jab para ma-maintain niya yung distance. Pero kung makipagsabayan si Fundura dyan, may style kasi yan na nangipagsabayan din minsan. Delikado siya kay Kit Turman. Kapag nanggigil kasi yan si Fundura, nangipagsabayan din mga boss, dumidikit sa kalaban niya. Kaya yun ang isang posibleng dahilan ng pagkatalo ni Fundura dyan. Napakalaki na nga niya, sumasabay pa ng suntukan kaya delikado din siya. Pero kung matamaan naman si Turman dyan ng solid, lalo na yung uppercut ni Fundura, delikado din si Turman. Kaya dehado si Turman dyan mga boss dahil sa laki ni Fundura. Naging inactive pa si Turman, malaking bagay din yan. Buti nanalo siya sa huling laban niya sa Australia. Sabi ni Turman, sisibakin niya na parang kahoy si Sebastian Fundura. Hindi raw uubra ang kanyang laki. Dahil nagganda si Turman na ang ka-sparring niya sobrang tatangkad. Kaya hindi na raw bago kay Turman ang tangkad ni Fundura. Kaya abangan natin yan bukas mga boss, March 29 dito sa Pilipinas. Nagbigay din ng prediction si Danny Garcia, ang dating nakalaban ni Turman. Sabi ni Danny Garcia, mas papabor siya kay Kit Turman. Siyempre alam ni Danny Garcia ang kalidad ni Turman. Marami din ang tiwala kay Turman mga boss kahit dehado siya dyan. Kahit yung mga Filipino fans, marami din ang tumaya kay Turman. Dahil may nag-send nga sa akin, tumaya ng 20,000, 10,000 kay Turman. Ganon sila katiwala kay Turman na mananalo siya kay Fundura. Pero hindi yun 100% na mananalo siya dyan. Dahil pwedeng matalo dyan si Turman kung magkamali ng kamada. Sa ibang banda, laban din bukas ni Moses Itauma. Ito ang inaabangan natin na prospects sa heavyweight division. Sabi nga ni Alexander Usyk, ayaw niya labanan itong si Moses Itauma dahil masyadong bata pa. Sayang naman daw kasi ang kanyang karera kung lalabanan agad ni Usyk at matalo niya. Kaya abangan din natin yan si Moses Itauma mga boss, yamado siya dito sa laban eh. Ito ang sinasabi ng mga boxing expert na susunod sa yapak ni Alexander Usyk. Balang araw itong si Moses Itauma daw ang magiging undisputed sa heavyweight division dahil sa kanyang skills, bilis at may lakas. Lalo na kung magretiro si Usyk, Tyson Fury at si Anthony Joshua, siguradong sila Moses Itauma na ang susunod sa henerasyon. Sa ibang banda naman, Jason Casimero, sinabi na parehas may lakas si Casimero at si Luis Nery. Kung sino raw sa kanila ang unang makatama ng solid, talagang may babagsak. Kaya paunahan daw yan si Luis Nery at Casimero. So hindi masyadong kumpiyansa si Jason Casimero ngayon dahil alam nila ang kalidad ni Luis Nery. Hindi yan basta-basta at may lakas din. Kaya abang na lang po natin yung mga paparting na laban mga boss.